Hello guys! Hi to all my followers here. This is my new look. Aba, pinagmamayabang pa ha? Talaga naman. Pero guys, this is not really new look. Binalikan ko lang ang dating look na gusto ko. Pagdating ko doon sa salon na yon, one of the customer salon person having a conversation na about God, about religion, introducing about God. So, ayun, wala naman pong mali dyan sa ginagawa kasi we all know that is in the Bible that we have a responsibilities to share a gospel. Pero guys, hindi naman lahat ay accept yan. And then we are just try our luck pag tayo ay makatagpo ng tao na pwede natin sharean, di ba? So, walang mali dun guys. Kaya lang po, habang sila ay nagko-conversation, yung tao ay trying to convince that person na to repent, o di ba? So, or there is also a judgment there. Naramdaman ko talaga na mayroong resistance siya na sinasabi, kumbaga. I am not in the position to interfere, to interrupt their conversation kasi para ka namang wala ka namang etiquettes dyan. So after that person left after the service, so kasi nagpagupit siya, umalis na. So, yun na yun. Nag-open sa akin ang taong ito, kung anong nararamdaman niya sa tuwing ginaganon siya. Guys, isang pastor yan ha. Guys, pakinggan nyo. Walang halong judge. Yes, no judgment. Kasi, Okay. na ako, alam ko na ang ang approach ko pag mga pastor kasi iba-iba sila. Marami na akong O, di ba? Iba-iba sila kasi iba-ibang tao nga eh. Iba-ibang pananampalataya, iba-ibang religion. Tagal kong Yon. naging, Iba-ibang sa katuruan, ganun Hindi, yon. kahit same lang madam, kahit The same religion. Iba-iba, iba't Oh, ibang tao. totoo yun. Iba-iba ng approach. Iba-iba kasi ang interpretation din nila. Yes, kahit nasabihin mo sila, kaya nga sabi kong ako, sanay ako mag-handle ng gano'n. Hindi para sa mga pikon ako, unawain sila, inuunawa ko sila na hindi na ako inuuna. Alam mo yung give and take, give and give. Yes, ihaya mo. Ikaw na lang umunawa sa kanila. Kamatay yung kaibigan mo. Nagbigti. Oh, Yes. ilang taon? Ano pa lang kami noon? 18. Matagal na. Matagal na. So what's the really reason kung bakit niya ginawa niya sarili? Ano ang Ang pinag-umpisahan? alam ko, nagkaroon talaga siya ng Depression sa turo. ng church. Sabay-sabay kami tinuruan Magkakasama kayo. So naging open ba siya sa'yo? Oo, open kami lagi. Anong inopen niya sa'yo? Iniiyak ko yun kasi mabait si bakla. Mabait. Bakla lang kami pero hindi naman kami yung baklang... Siyempre may puso din kayo, Oo, hindi may kami isip yung din baklang kayo. bardago, yung Oo. yung baklang kalye o baklang Oo, kanan na oo, diba oo, type. oo. So kaya nga si bakla, dinibdib masyado yung pagiging bakla. Pero alam mo yun, tinitira ka ng pautay-utay na which alam mo na yung nangyayari sa paligid na parang... So hindi naman siya na-depress sa parents? Hindi. Wala siyang girlfriend or boyfriend? Wala siyang jowa. Ano mga kami din. Mga teenager pa lang kayo. So, ayan guys, narinig nyo kung ano ang feeling sa mga sinasabi ng pastor na yon. Kahit naman sino na sa ministry, ang layunin ng mga ministry ay to share a gospel, not to judge, di ba? Kasi there is no point naman, is a waste of time, is a waste of effort kung ang approach mo ay may kakambal na judgment. Kasi tao lang tayo eh. Kung sino man ang makapanood sa akin, sa sinasabi ko na nito ha, and then bahala din, lalo na kung sino mang pastor or any on the ministry na makapanood sa sasabihin ko na ito, it's up to you also guys to judge me. Pero this is the reality ha. We are all humans. We have hearts and also we have mind. We have hearts that we feel
pain, we feel offended, and of course, we feel frustrated, we feel blah, 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 blah. O, diba? Ikaw na nga nakakaalam na they are not matured enough kasi ginagawa nilang mga bagay na yan, pero you have no right to judge directly sa isang tao na sasabihin mo na makasalanan siya kasi ginawa niya yan. Because you know why God say that we are not in the right position to judge. Nasa kanya ang judgment eh. Siya lang may karapatan mag-judge. So, kahit sino ka pa dyan, kahit anuman ang posisyon mo sa religion na yan, wala ka pa rin karapatan na husgahan mo ang isang tao na siya ay makasalanan kasi ginawa niya yan. Dahil wala naman talaga kayong kaalam-alam kung anong pinagdaanan ng mga kagaya sa kanila. 'Di ba? Daanan niya muna yung mga bagay na yun, sa kanya ma-realize niya, kailangan ko siguro gawin ito para maprotektahan kong sarili ko. Kahit sino sa atin, tunay ka man na babae, tunay ka man na lalaki, you have to do your best na protektahan mo yung sarili mo. Kaya lang, sa kanila kasi, nandun sila sa paniniwala na ganun eh. Kung ikaw naman ay matured enough and you know everything, like for example, you know the Bible because you're gonna be on that position or on that professor as a pastor kung hindi mo talaga nahimay-himay ang Biblia. Pero sinabi ba dyan sa Biblia na manghusga ka ng kapwa mo? Kasi ikaw ay tao lang din lamang. Remember, iisa lang ang perfecto. Yun si Jesus Christ na nagkaroon ng katawang tao na siya ay binuo ni God. Diba? So, hindi ka dapat mag-assume na perfecto ka at alam mo na yung isang taong kaharap mo ay makasalanan at ikaw ay banal. Remember, kung kayo naman ay lahat ng mga pastor ay banal, ay di sana walang pastor na nangabit, dapat walang pastor or walang pari na nagbuntis ng babae. Di po ba? Kasi yan ay makasalanan din, di ba? Pero wala kaming karapatan na husgahan din kayo. You have to find out first kung gusto niyo talaga na makuha ang loob ng isang tao para masulwin niyo siya. Hindi talaga tama na manghusga ka sa kanya, ida-direct mo siya ng ganon. Especially, hindi mo pa kilala gaano ang tao, sasabihin mo na kaagad na, alam mo ba kung saan ka mapupunta? 'Di ba? Of course, ang tao naman ay yan eh. Ano ba yan? In denial yan sila. Kaya nga sinagot siya kanina na basta ang alam ko, hindi ako na-merisyon ng tao, nagpakatao ako sa kapwa ko, hindi ako gumawa ng ganito ganyan. Alam ko naman yun eh. Alam niya sa sarili niya na babae at lalaki lang ang ginawa dito ni God. 'Di ba? Pero there is a lot of factors kung bakit sila naging ganon. Example na lang, tama din naman yon, may point din naman siya sa sinabi niya na kung paano kung ginawa ni God ang bakla at tomboy, may karapatan din ba sila na sabihin, oy magpakalalaki ka, magpakababae ka, if force ka sa ganon kasi makasalanan yung ganon, di ba? So, kung like for example, no, ikaw na gumawa ng ganyan, na nandyan ka na, dapat nangibabaw sa'yo ang pag-unawa. Hindi porket nandyan ka sa posisyon na yan, buong verses dyan in the Bible, na-memorize mo na, kaya may karapatan ka na husgahan mo yung tao. Wala yon. Kasi tao tayo eh. Kaya nga ako, dahan-dahan ako sa pag-share, hindi ko yan kinakareer kasi alam mo kung bakit? God will show you the way, will bring you in front of the person na talagang gusto. Hindi yun, pumunta ka lang sa ganon, nag-minister ka na kaagad. Hindi yun eh. Ikaw yun eh. Instinctly na ganon eh. 'Di ba? Sinabi na nga dun eh, this is not your plan, it's God's plan. Pero, paano naman kung ang purpose mo doon ay magpa-haircut ka lang? Pero ang ginawa mo, nag-ministry ka na doon, na kasama na yung panghuhusga sa tao, that's not a good idea. To win those souls na
Sabi nga, 'di ba, ang goal natin is to save those people. Hindi natin alam kung paano natin isave talaga totally kasi kahit anuman ang gagawin natin. Ito guys ha, na-experience ko mismo ha. Sige, nag-share ako, nag-soul win ako, and then in-encourage ko mag-church, nagmi-ministry ako, like every weekend, pupuntahan namin, bibisitahan namin. Paano mo yun masusulwin? Yes, ginanon mo siya. Pagkatapos, after how many, nag-ano na siya ng sarili niya, ay hindi niya pala kaya. O, di ba? So, sulwin ba yun? Di ba? Ang importante doon, ginawa mo yung part mo. That's all. And then, we have to ask guidance from God. Pero, walang sapilitan. Kayo na nga nagsasabi na God's calling. We know how God's call us to be to be with that ministry. So hindi natin kailangan na i-force ang tao sa ganun lang. Kasi kung ang pananalita din naman natin, hindi naman ako perfecto guys. I'm very frank naman talaga. I'm very frank pag magsalita talaga sa kapwa no pag once na but I was just stating the fact. I was just stating the reality. Pero we have to have a mercy din naman na kung ano din ang maramdaman. At least lang, kung talagang isushoot ako directly or gano'n, and then, let's see, kung sino man nanalo sa atin. Pero yung hahaluan mo ng gano'n, magsusoul win ka, ang pakay mo is to soul win sa taong na yon kasi gusto mo maligtas at maisama mo siya sa kabilang buhay. Paano ka mag-success diyan kung may kasama kang judgment? Definitely, aayawan ka na talaga. Oh my God. You have to think that. Kasi nga, ang pangit naman talaga ikaw na nga mismong nasa taas, ikaw paggagawa ng ganyan. 'Di ba? Hindi mo pa nga nakuha ang loob ng tao na hindi mo pa na-build ang confidence niya sa'yo. Tinry mo na kaagad na mag-soul win na may kasamang judgment. Kahit naman ako, ayaw ko naman ng ganon. 'Di ba? Anyway guys, maraming salamat sa panonood nyo sa video ko. Sana po guys, magkaroon po kayo ng knowledge na naman. Please like and share my video. Thank you so much.